Shalom everyone, magandang araw po sa lahat na makakapanood ng video na to. So it's May 20 at sobra-sobra akong nagpapasalamat kay Lord dahil halos ilang minuto ko din pong sini-CPR si Ima. Hindi ko siya tinantanan talaga sa pag-CPR sa kanya hanggat hindi ko talaga siya mabigyan ng buhay. Hindi ko na po naipakita pa dito sa video na to kung paano ko siya inilagay dito sa sahig at sinagawa ang pag-CPR dahil agad-agad nung sa nakita kong wala na siyang buhay, tinawagan ko ang kanyang anak. Kaya nakita niya kung paano ko ginagawa ang pag-CPR dun sa kanyang nanay, silang dalawang mag-asawa. So, nang makita ko na siya na nag-respond, ay nag-stop na ako sa pag-CPR sa kanya. At iyan, dumating na po yung rescuer or ambulance. Pero kung hinintay ko pa sila, malamang hindi ko na ma-revive, hindi ko na ma-revive si Ima. Or tuluyan na talaga siya. So, dito na kami sa ospital. Ang tagal kasing dumating talaga ng ambulance dito, mga 15 to 20 minutes. So talagang ang laki ng tulong na meron din tayong alam sa pag-CPR na hindi ko talaga siya tinantanan hanggat hindi ko siya makitang halos naiiyak ako, nakikita nung anak sa video na ginagawa ko, nag-CPR ako. Naiiyak ako na gusto ko talaga siyang mabuhay. Si Ima, hindi ko siya tinantanan hanggat hindi siya ma-revive. So, dito rin, tinanong din ako dito sa ospital kung paano at ano yung mga nangyari dito sa Israel. Tatanungin ka kung paano yung nangyari. In detailed lahat, sasabihin mo sa kanila. So, nang dumating yung rescuer or yung ambulansya, lahat din, pagdating mismo sa bahay, tinanong nila kung anong nangyari. Akala nila na na-fall or nahulog yung aking alaga. So, sinabi ko lahat na hindi yan ako na hulog natumba sa floor, kundi nakita ko siya kako na wala na kako siyang buhay. So yun, at isinagawa ko yung pag-CPR. So yan, inakit ako dito ng anak na magkape kami, magkumain kami kasi actually wala pa talaga rin akong kain dyan. So pagdating namin dito, pag-visit namin dito kay Ima ulit, yan, andito na siya sa diniretso namin siya dito sa may emergency. Yan, pero pagdating namin dito is tulog pa rin siya. So, ang ginawa ng anak, pauwiin muna ako sa bahay ni Ima dyan sa Hulon dahil sa gabi ako mag-duty, na admit po si Ima. So ang sabi dito sa hospital is nag-stop yung brain niya. So kaya siya na totally na as in on the spot is nawala na siya ng buhay. So dito Ima, kararating ko lang, pinauwi nila ako dahil magpahinga daw ako. Alam din nila yung pagod ko dun talaga kay Ima, dun sa nanay nila. At ayan, ligpitin ko lang ng konti itong mga kalat, no? Kasi nung dumating dito yung mga rescuer o yung ambulance, ayan yung ano nila, yan, yung itsura. Yan yung itsura ng bahay. So, ligpitin ko lang to. Ligpitin ko lang to kaagad, and then mag-rest din ako. And then, alam din man talaga nila na puyat-puyat ako sa kay Ima. Ay, dito ako. Ayan, ito, hawak kong pera. Ayan, binigay. Hinintay ko rin to dahil binayad bago ako umuwi. Nag-withdraw siya ng pera. Binigay niya sa akin yung kulang ko last month dun sa aking tryout dito sa month ng April. Meron kasi, kung every week kasi binibigay niya yung bayad sa tryout ko. And then, meron akong sobrang 2 araw sa huling day nitong nakaraang buwan. So, binigay niya na ako ng 700. Sa kanila naman walang problema yung pera. And then, yung 200 is para dito sa bahay. Yan, nagbibigay rin siya ng pangbili ko ng kung ano-ano dyan na gusto ni Ima. Nagbigay siya ng 200. Ikikip ko yung 200 dito. So, dito, nagpapasalamat siya. Pagdating ko sa ospital, kasi siya yung nakasakay dun sa may ambulance. So, si anak yung sumakay, yung anak ni Ima ang sumakay dun sa may ambulance. At doon naman ako sumakay sa may sasakyan nila, na driver yung asawa niya. O, tingnan natin kung talaga tayong ano. At nakaganito lang talaga itsura ko. Ayan, yan lang talaga itsura ko. Yan lang, nakatsinelas lang ako nito. Yan lang, na diretso kaagad ako. Tama na kaagad ako, wala nang palit-palit yan. And then, pagdating doon, matagal
siguro mga ando na sila sa may emergency room na kuhaan na ng BP, nakasasak na rin sa kay Ima, na kuhaan na rin siya ng blood. Tsaka pa lang kami nakadating kasi nga ang hirap kumuha ng parking dun sa dito sa hospital na pinuntahan namin. Ito yung hospital na pinuntahan namin, dyan namin pinunta si Ima. Hindi siya dito mismo sa... And then, pumunta muna kami dun sa pinakabahay nila sa Golden Ear Street dito sa Holon. At kinuha namin yung lahat ng mga record ni Ima sa hospital. At then, after that, drive na kami. Nahirapan kami sa pagkuha ng parking. And then, pagdating ko kaagad dun sa ospital, niyakap kaagad ako ng anak. Niyakap niya ako kaagad. Nag-thank you kaagad sa akin. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Sabi ko, ganun, bakit ka nagpapasalamat sa akin? Kasi, sinifr ko daw yung nanay niya. Kung di ko ginawa yon, malamang nagtuloy-tuloy siya. At on that time na sinifr ko siya, bumalik yung breathing niya. So, nung time na sinifr ko siya, napainom ko na siya ng tea, and then kumain siya ng konting tinapay, pero yung galaw niya is para siyang antok pa din siya. So, after nung tapusin niya yung makainom na siya ng tea at saka nung makakain siya ng tinapay, nag-init rin ako ng tuna sa kanya, pero nirefuse niya yung tuna. So, after niyang uminom ng tsaa, gusto niya pumunta sa share team or sa toilet. So, tinulungan ko siya na pumunta sa toilet. As in, hindi niya parang kaya, pero inano ko para ma-exercise yung kanyang katawan. Kasi kahapon nagbalagan talaga si Ima ko, nagbalagan siya or talagang yung aggressive siya kahapon, at gusto niyang pumunta dun sa CR kung ano-ano yung mga pinagagawa niya doon. Tinatanong ko siya, ano bang gusto mo? Gusto mo bang maligo? Paliliguan kita? Gusto mo bang magluto? Ito yung ganto, ganyan. Ang sinasabi niya, marami daw taong pumasok sa CR, maraming kasi nga ito yung nagiging worse na yung yung sakit niya, yung dementia niya. And then after that, hindi ko talaga siya makontrol, hindi ko makaya talaga. Sabi ko naman sa anak, as long as I can manage your mom, hindi kita iistorbohin. So, as long na ma-manage ko siya, hindi ako nanghihingi ng tulong sa anak. Pero that time na talagang ever since na hindi naman ako sa kanya, naghingi ng tulong, ngayon lang ulit, kahapon lang. Dahil refused na talaga lahat. At ang kulit niya, uuwi siya ng bahay, pero inipaliwanag ko sa kanya na ito yung bahay mo. And then, sabi nung anak, magtimpla ako, nakatimpla na ako yung yung tsaa niya, hinalo ko dun yung gamot, sabi niya, bigyan ko ng gamot. Then after that hanggang sa magka-video call yung anak at saka si Ima, ka-video call sila through WhatsApp video call, and then hanggang sa napaamo, hanggang sa nalilibang siya, so ininom niya yung gamot, and then dahan-dahan is, yun, naglaylo na siya. So, dito kasi siya natutulog sa may salon. Dito naman ako sa kwarto kasi feeling ko, hindi ko alam, sinabi ko sa anak, baka ako mamaya yung yung gamot niya, hindi kakuhiyang sa kanya or something else na ano bang pwede nating gawin. Kasi itong gamot na binibigay sa kanya ngayon, ito rin yung gamot na ginagamit ng aking last employer, pero walang effect sa katawan niya. As in, ang buhay talaga ng aking last employer talagang ganun pa rin siya, aggressive pa rin siya, ang buhay niya sa labas, gusto niya maglakad ng maglakad. Sa mga nakapanood po dyan sa akin ng live, na yung buhay niya talaga as in, kahit 5 hours siyang maglakad, ay wala lang sa kanya yung gamot na yan. Dito sa aking alaga, kahit naka one time lang sa gamot niya, ay naglalaylo na siya. And last Friday, nagchat na sa akin yung anak ko, pwede nga akong bumalik dito ng Sabado kasi nga,
pwede na akong bumalik dito ng Sabado ng gabi kasi aggressive talaga yung nanay nila. Hindi nila makontrol, pinababalik na nila ako. And then, hanggang sa hindi rin naman ako, sabi ko nasa travel ako, hindi ko makakaya yung time of travel, hindi ako makakarating dyan. And then, siguro, kasi ang kinakain din rin lang talaga ni Ima, hindi siya kumakain ng mga kung ano-anong mga gulay, hindi siya kumakain, at saka ng mga klase na kung anong klase ng karne, manok, baka, kasi kumakain naman ng mga Israeli ng baka, baboy lang po hindi, chicken, ay hindi siya kumakain. Ang tanging every time, ang kinakain lang niya, inom siya na inom ng tea, bread, yan lang, tuna, and then grilled hatsil or inihaw na hatsil, it's talong, and then yung cheese ng Hebrew, yung 5% na cheese, anong tatawag dito, at para siyang yogurt. Yun lang talaga yung kinakain niya every time. At sinasabi ko na rin sa anak na hindi enough yung nutrients na nakukuha niya dun sa kinakain niya ngayon. So, hindi ko alam kung paanong I hope mamaya malalaman ko kasi ngayon pinpapahinga nila ako kasi alam naman nila talaga yung hirap ko sa anak nila. And then, nakakain siya. Nung dinala ko siya sa Sherotim, sa toilet, nakaihi siya. Tinayo ko siya. Pagkatayo ko sa kanya, hindi niya na kayang ihakbang yung paa niya. Tulog siya. Siguro dahil dun sa may gamot. So, after that, okay, tulog siya. Lahat to in-explain ko dun sa anak. And then, in-explain ko din dito sa, kung paano lahat ng dito kasi i-explain mo dun sa mga rescuer or dun sa mga ambulansya. Lahat yan itatanong, pati mga gamot na iniinom, lahat po yan iaano nila. At akala nila nabagsak si Ima. Sabi ko, hindi yan nabagsak. Nilipat ko talaga yan para gawin ko yung CPR sa kanya kasi nakita ko siya na parang hindi na siya huminga at error yung BP. And after that, pagka tapos niyang mag-CR, nakatayo pa siya, pero hindi niya maihakbang yung paa niya. So, nilipat ko siya sa wheelchair. Wala pala siyang wheelchair dito. Nilipat ko siya dito. Dito ko siya hinila para mai-transfer ko siya dito sa bangko na yan. Sa bangko na to. Tapos binuksan ko yung bintana, yung malaking bintana na yan. Binuksan ko para makapasok dito yung araw kasi hindi ko siya mailalabas kapag ganun yung situation niya na hindi niya kayang maglakad. So, para maarawan siya. So, hinayaan ko lang siya dyan na matulog kasi kung doon sa may pinakang hinihigaan niya, hindi siya masisikatan ng araw. So, time to time, sinisilip ko siya kasi yung araw nagmumove siya na hindi siya maarawan. Ililipat ko na naman siya. And then, nakita ko siya na parang hindi siya huminga. Ginalaw-galaw ko siya, hindi siya nagre-respond, unconscious siya. And then, kumuha kaagad ako ng BP, ng blood pressure, binipi ko siya, and then error, binipi ko ulit siya, and then error, tsaka ko na siya kinuha ko siya, ginalaw-galaw ko siya ulit, hindi talaga, nilagay ko siya sa floor, binuhat ko talaga siya ng bonggang-bongga, at nilagay ko siya sa sahig. Tsaka ako nag-start ng CPR sa kanya. Hindi ko siya tinantanan hanggat hindi siya talagang makuha ko sa kanya yung mag-respond siya. So, hanggat nung ginagawa ko yon is tumawag na agad ako sa anak. Agad-agad, tinawagan ko yung anak. Sabi ko, pumunta ka na dito agad. Ngayon na, please. Ayun. Habang ginagawa ko yon, nakabidyo ako sa anak. And then, siguro, mga ilang minuto pa, mga 15 minutes, saka lang dumating yung ambulansya. And then, ayun, nakita ko siya na nag-respond na siya, umubo-ubo na siya ng ganyan. And then, kumuha ako ng, kung nakikita nyo sa unang video, nakakuha ako ng kumot kasi itatry ko sana siyang, higa doon sa may sopa. Pero hinayaan ko na lang siya doon sa may lapag hanggang sa maabutan siya na kasi baka gagawin ulit nila yung ginawa ko na first aid.
So, dito talaga kung kailangan talaga rin nating may alam tayo sa ganyan. Kasi kung hindi ko nagawa rin yun at hinintay ko pa yung ambulance dito, baka hindi ko na rin maabutan. Baka magtuloy-tuloy siya. So, pagdating ko dun sa may ospital, niyakap ako nung anak, niyakap niya ako, nag-thank you sa akin, sabi ko bakit? Kasi, yun nga, kung hindi ko daw nagawa yun, ay sabi ko, ano ba talaga kako? Sabi ko, kailangan nating malaman kung bakit nagkaganon. Baka mamaya sa gamot, hindi hiyang sa kanya or ano. Parang, ang sabi niya sa pagkakaintindi ko, kasi hindi siya masyadong marunong mag-English, hindi niya ma-explain masyado, nag-stop daw yung brain. Tapos, pagdating ko dun sa ospital, maya-maya may dumating sa akin, may nagtanong sa akin ulit, in-interview ulit ako kung paano ko ginawa yun, kung ano talagang nangyari. And then, habang ginagawa ko yun dito, may dumating na mga ambulance, 2 lalaki. After that, mayroon nang tumawag sa phone ko, tinatanong bakit siya nakahiga sa sahig. Pinaliwanag ko kung bakit siya hindi kako yan na nabagsak. Hiniga ko talaga siya para gawin ko kako yung CPR sa kanya kasi nakita ko siya na hindi na siya, unconscious na siya. So, binipi ko siya kaagad, pero error kako yung lumalabas, and then inuga-uga ko siya, pero unconscious siya, hindi siya nagre-respond, not responding, so iniga ko siya sa floor at nag-start ako ng CPR. So, yun, naintindihan na nila. And then, after that, nung pagtanong sa akin ulit dun sa ospital, nung nandun na ako, okay na siya, at inakita ko nung anak na kumain. Actually, hindi pa rin talaga ako kumakain. Pa ako nagkakape dahil inuuna ko tong matanda. And then, pagkatapos nun, pagbalik ko naman namin doon sa may room ni Ima, tulog pa rin siya. Pero nitong pag-alis namin, okay naman siya, nakakausap na siya. So, hopefully, maging okay siya. Kasi talagang, hindi na sa family ni Ima, hindi na rin nila alam yung gagawin kay Ima. Sabi nga nila, nagtithank you sila, palagi siya nagtithank you sa akin na namamanage ko yung situation ng nanay nila. Sabi ko, tatawag lang ako sa'yo kapag hindi ko siya, as long as I can manage, I don't want to disturb you. Sabi ko gano'n sa kanya. Kahapon lang kasi talaga siya tinawagan kasi para siyang talagang sabi ko nga sa kanya, yung nanay mo kako, worst of dementia na. Kasi, nung isang araw, kinakita ko kinakain niya yung P-bed na nilalatag ko. Then, kinuha ko agad yun. Explain ko sa kanya, kinakausap niya yung unan. Mas matindi na yung imagination niya. Mas matindi na yung parang sabi ko gano'n sa kanya, yung nanay mo is worst of dementia na talaga siya. Then, after that, sinabi niya sa akin kung paano nga gagawin kasi nga, itong building ni Ima is stair siya. Wala siyang elevator. So, nung una, sinasabi niya sa akin, parang kahapon niya yata sinabi sa akin na nag-usap sila nung kapatid niya na lalaki na baka lumipat ng tirahan si Ima, and then nag-uusap sila na kuhaan ng wheelchair, lumipat ng tirahan yung may elevator kasi ang hirap, ito talaga siya, or mag-muadon si Ima. Yung muadon po is club for the elderly people. Para siyang like may last employer, nagpipilates siya. Kasi ganito yung mga may dementia, hindi sila pwedeng palaging nasa bahay lang. Kailangan meron silang activity. So, sinabi niya last other day na baka ipasok nga nila sa muadon si Ima. Sabi ko, it's better. Sabi kong gano'n sa kanya kasi mabuburyong talaga yan dito sa bahay. At ang pinupuntahan lang niya is bahay. And then yung park namin dito sa pagbaba dito sa may building. Wala siyang nakikitang ibang tao or wala. Ako rin lang yung nakakausap niya. Kasi pag pumupunta rin lang naman kami dun sa park, mas marami dun ang mga rusit. Wala rin naman siya nakakausap ng mga ibang mga matatanda doon kasi hiwa-hiwalay siya. So sabi ko it's better to na meron siyang ganitong activity. And then ito nga sa nangyari ngayon is pinag-iisipan nila ngayong magkapatid na
na baka ma-leave out ako dito kasi parang gusto nilang ipasok na lang sa Betabot. Sa Betabot yung nanay nila and then magli-leave out na lang ako sa kanya. So, hopefully maging okay. At sasabihin ko ngayon, mamaya i-chat ko yung anak kasi feeling ko parang may masakit sa gilid nung nanay niya. Kasi nung bago ako umalis, pinalitan ko yung yung poo bag niya kasi colostomy siya, pinalitan ko siya and then parang ramdam ko yung may masakit dun sa matanda. Parang napipil ko na may masakit dun sa kanya. Hindi ko mamaya i-chat ko yung anak na baka pwede nating ipatingnan yung kung anong masakit dun sa nanay nila. And then, that's all for the vlog for the whole day na nakakapagod. Kailangan talaga dito as a caregiver, buhay yung utak mo. Hindi naman tayo talaga kailangan natin ng pahinga. Hindi naman tayo robot na every time work. Pero pag ganitong klaseng sitwasyon, kailangan talaga buhay yung utak mo, mabilis ka. And parang ang daming nangyari sa buong isang araw na to. So ngayon, nandito na ako. Kakain lang ako kasi gutom na ako. Meron ako ditong sa rep, meron akong niluto ko itong kagabi kasi hindi rin ako makakapagluto kapag gising siya. And then, ayan tong inasiman ko. Ay, kinamatisan na baboy. Ayan, kinamatisang baboy. Then, meron ako, nagluto na ako ng rice. Kasi pag gising rin ng aking alaga, ay hindi ako talaga nakakapagluto. Hindi ako makakapagluto nito. So, that's all. Sana mamaya, natutulog ako, ligpitin ko yung sala. Kakain lang muna ako. Ligpitin ko yung mga kalat sa salas. And then, siguro maligo ako. And then, matulog ako. Kasi mamaya, baka tawagan ako nung anak at mag-duty ako sa ospital. Mamaya, sunduin ako dito nung kanyang asawa. So, that's all for the vlog. And hopefully, tulungan niyo mag-pray na maging okay si Ima. Thank you for watching. See you in my next vlog.